Matapos masil ng Akatsuki ang Six Tails ay dalawa na lamang na tailed beast ang natitira. Iniisip ni Naruto nung nag-usap sila ni Itachi at tinanong ni Itachi sa kanya na sinusubukan ni Naruto na ibalik si Sasuke sa Konoha at paano kung hindi umayon sa gusto nito kaya sumagot si Naruto na gagawin niya ang lahat para mangyari ito. Tinanong pa ni Itachi kung tinuturing niyang kapatid si Sasuke anong gagawin nito kung atakihin man ni Sasuke ang Konoha at mapipigilan niya ba ito at kaya ba niyang patayin si Sasuke kaya sumagot si Naruto na paprotektahan niya ang Konoha ngunit pipigilan niya din si Sasuke nang hindi siya pinapatay. Para kay Itachi ang sagot ni Naruto ay pantasya dahil ang ninja ay minsan gumagawa ng mahihirap na desisyon ngunit sumagot si Naruto na wala na siyang choice dahil hindi siya umaatras sa kanyang salita at iyon ang kanyang ninja way. Ngumiti si Itachi at may pinakain ito na uwak kay Naruto at ininform na binigyan niya si Naruto ng kapangyarihan niya kaya hindi maintindihan ni Naruto ang nangyayari at umalis na si Itachi. Binigay na ni Sasuke kay Madara ang 8 Tails kaya umalis na ito ngunit tinanong ni Madara kung saan ito pupunta kaya sumagot si Sasuke na pag-agalingin niya ang kanyang sugat at pupunta na siya sa Konoha. Naalala ni Madara nung nag-usap sila ni Sasuke at tinanong ni Madara na pagkatapos malaman ni Sasuke ang buhay ni Itachi ay may tsansa na gagawin ito ang hiling ni Itachi na protektahan ang Konoha kaya sabihin ni Sasuke sa kanya ang totoo at ano ang intensyon ni Sasuke na gawin kaya sumagot si Sasuke na ipinakita sa kanya ni Itachi kung paano ibibigay ng isang tao ang kanyang buhay para maprotektahan ang village ngunit para sa kanya. Ang kalungkutan na mawala si Itachi ay nakaapekto sa kanya ng mas malalim kaysa sa kung paano siya namuhay at ang kapayapaan na sinakripisyo ni Itachi ay hindi nagugustuhan ni Sasuke at ngayon alam na niya ang totoo. Ang pagsunod sa gusto ni Itachi na protektahan ang Konoha ay huli niyang gagawin at higit sa lahat ay hindi niya mapapatawad ang Three Elders at naniniwala siya na ang lahat sa Konoha ay nagpapakasaya sa kapayapaan na kapalit ng buhay ni Itachi. Akala ni Madara na papatayin niya lamang ang 3 elders ngunit sumagot si Sasuke na uubusin niya ang lahat ng tao sa Konoha at gagawin niya lamang ito ng mag-isa at nagpapanggap lamang siya sa harap ng grupo niya na taka. Tinanong ni Madara kung seryoso ba ito kaya sumagot si Sasuke na kakasabi niya lamang sa kanya na para kay Itachi ang buhay ni Sasuke ay mas mahalaga kaysa sa Konoha kaya parehas ang nararamdaman ni Sasuke at mas mahalaga ang buhay ni Itachi kaysa sa Konoha. Ininform na nang nakakita kay Killer Bee sa Raikage ang nangyari dito at ininform niya na ang kumuha ay miyembro ito ng Konoha na taga Uchiha Clan at ang kanyang partner ay sinusundan na ang mga ito. Tinanong ng assistant ng Raikage kung anong utos nito kaya nina si Raikage. Dumating si Kakashi sa bahay ni Naruto at ininform na pinapatawag siya ni Tsunade at pagkapunta ni Naruto doon ay nakita niya si Gamabunta at Gamekichi. Tinanong ni Naruto sa dalawa kung bakit sila naruroon at kung may nangyari ba ngunit hindi nila sinabi ito at pumasok na sila sa opisina ng Hokage. Pagkapasok ni Naruto ay malungkot ang tingin ng lahat sa kanya at tinanong ni Fukusako kung siya ba ang estudyante ni Jiraiya kaya sumagot si Tsunade ng oo. Tinanong ni Naruto kung anong nangyayari kaya pinakilala ni Tsunade ito na siya ay isa sa 2 great sages ng Mount Maeboko at pumunta ito roon para kausapin si Naruto at siya rin ang nagturo kay Jiraiya ng Sage Jutsu at Master ni Jiraiya. Tinanong ni Naruto kung ano gusto ni Fukusako sa kanya kaya ininform na ni Fukusako na namatay si Jiraiya sa labanan kaya nagtataka si Naruto. Naiintindihan ni Fukusako na hindi si Naruto naniniwala sa kanya dahil biglaan nito at ininform na may usap-usapan na ang leader ng Akatsuki ay nasa Hidden Rain Village kaya pumunta si Jiraiya doon para makumpirma kung totoo na naruroon ito. Dumating si Jiraiya sa leader ng Akatsuki na si Pain, gayunpaman, si Pain ay dati ring estudyante ni Jiraiya at ang pangalan nito ay Nagato at mayroon itong Rinnegan kaya nagulat silang lahat. Ang kapangyarihan na ito ay nakahihigit sa kanilang imahinasyon at may 6 na mayroon na Rinnegan kaya tinanong ni Kakashi kung paano naging posible ito ngunit sumagot si Fukusako na maaaring may trick ito at nadiskubre ni Jiraiya ang sikreto nito ngunit nasira ni Pain ang lalamunan nito kaya nag-iwan na lamang ito ng mensahe bago mamatay at pinakita ni Fukusako ang mensahe. Upang hindi malaman ni Pain ang mensahe ay sinulat niya ito sa code at iyon na ang lahat ng nangyari. Tinanong ni Naruto na hinayaan na lamang ba ni Tsunade si Jiraiya kaya sumagot si Tsunade ng oo at nainis si Naruto dito dahil bakit nito ipinadala si Jiraiya sa delikadong lugar kaya pinapatigil na ito ni Kakashi dahil alam ni Naruto kung ano ang nararamdaman ni Tsunade ngayon.
Umalis na lamang si Naruto at sinabi na kung si Jiraiya ang naging Hokage ay hindi niya hahayaan na gawin ni Tsunade ang mga delikadong bagay at umalis. Ininform ni Fukusako na may iniwan na mga clues si Jiraiya bukod sa mensahe na nasa likod niya at ang nahuli ni Jiraiya na Hidden Rain Ninja ay nasa loob ng tiyan ng palakang iyon at may nilabas si Fukusako na isa pang palaka at naruroon ang katawan na isa sa Pain na napatay ni Jiraiya. Nilabas na ng palaka sa autopsy room ang katawan ni Pain at ininform ni Fukusako na kung pinag-aralan nila ito ay makakahanap sila ng clue kung paano matatalo si Pain kaya magpapadala na si Tsunade doon ng skilled medical ninja at sisimulan na ang autopsy. Natapos na rin nila na ilatrato ang mensahe sa likod ni Fukusako kaya babalik na ito at ipaalam kung ano ang nalaman nila at dahil naruroon ang estudyante ni Jiraiya ay makokontak nila ang Mount Mayaboko kaya nangako si Tsunade na hahanap sila ng paraan upang malaman kung paano talunin si Pain. Inutos ni Tsunade kay Shikamaru na i-decode ang mensahe ni Jiraiya sa Cipher Core ngunit sumagot si Shikamaru na ang mga Cipher Core ay hindi nagtatrabaho ng ganoong late na kaya inutos ni Tsunade na sabihin ito sa kanila at utos niya ito at ipapaubaya ni Shikamaru ang pag-decode nito. Nung kinaumagahan, pumunta si Shikamaru sa Cipher Core at tinanong kung anong nangyari sa pag-decode kaya sumagot ang lalaki na sinuri niya ito ng mabuti ngunit hindi iyon code ng Konoha dahil hindi tumutugma sa kanilang algorithm at mukhang ito ay isang shared key encryption. Tinanong ni Shikamaru kung kaya ba nito na e-decode kaya biglang sumagot ang babae na ito ay imposible maliban kung malalaman nila ang susi at kung hindi alam ni Shikamaru kung ano ang rules upang makilala ang code ay hindi nila ito malalaman. Malalaman nila ito kung alam nila ang tungkol kay Jiraiya na magiging susi kaya imposible na e-decode ito. Tinanong ni Shikamaru kung paano nila malalaman kung paano ma-decode ito kaya sumagot ang babae na malalaman ito ng malapit kay Jiraiya at kailangan nilang alamin kung kanino intensyon na ibigay ni Jiraiya ang mensahe at tanungin ang taong ito at makakahanap si Shikamaru ng clue. Balak ni Shikamaru na magtanong kay Tsunade at Kakashi kaya umalis na si Shikamaru. Tinanong ni Shikamaru kay Kakashi ngunit wala itong maisip at sinuggest nito na magtanong ito kay Tsunade o kaya kay Naruto kaya sumagot si Shikamaru na natanong na niya ito kay Tsunade at si Naruto naman ang sunod. Ininform ni Tsunade kay Ibiki na ang palakang iyon ay may nahuling Hidden Rain Ninja at nakatanggap si Ibiki ng abiso kay Jiraiya at lumaki ang palaka. Inutos ni Tsunade na maging mahigpit sila kung kinakailangan at kuhanin ang mga impormasyon na makukuha nila dito. Nagsimula na din na pag-aralan ni Shizune ang isang katawan ni Pain. Tiningnan ni Naruto ang code kaya tinanong ni Shikamaru kung may alam ba siya dahil tinanong na niya si Tsunade at Kakashi ngunit wala silang maisip kaya nangangahulugan na kay Naruto iniwan ang mensahe na ito at sigurado si Shikamaru na may alam ito. Ininform ni Shiho na sabihin sa kanila kung mayroon man si Naruto na naisip at hindi niya pupuwersahin na e-decode agad ito. May naisip si Naruto na ang lahat ay numero ngunit may isa na katakana letter at tinuro ito ni Naruto. Nagtataka si Shikamaru dahil hindi ba ito number 9 kaya sumagot si Naruto na akala rin niya na 9 ito ngunit hindi at ito ay katakana letter na ta. Tinanong ni Shiho kay Naruto kung bakit naisip nito na ang 9 ay isang katakana letter na ta kaya sumagot si Naruto na si Jiraiya ay laging nagsusulat ng libro dahil isa siyang author at nag-travel siya kasama ito at lagi ni Jiraiya na pinapabasa sa kanya ang mga handwritten drafts nito at tinatanong kung ano ang sa tingin ni Naruto at kahit ano ang binabasa niya ay may letter ta na mahirap basahin dahil katulad ito ng number 9 at napagtanto ni Shikamaru na habit ni Jiraiya ito. Hinanap ni Shiho ang libro at pinakita ang handwriting ni Jiraiya at magkatulad ito at hayag ni Shiho na alam ni Jiraiya na maaalala ni Naruto ang kanyang habit sa pagsusulat ng katakana na ta na katulad ng number 9. Napagtanto ni Shikamaru na dahil alam ni Naruto ang habit ni Jiraiya sa katakana na ta ay maaaring naruroon ng clue sa binasang libro ni Naruto at napagtanto ni Shiho na ang mga numerong iyon ay may hint sa libro at ito ay mga character numbers, line numbers o page numbers. Tinanong ni Shikamaru kung ano ang libro na binasa niya dati at iniisip ito ni Naruto ngunit hindi niya matandaan kaya dumating si Kakashi at pinakita ang libro ni Jiraiya na make-out tactics kaya naalala na ni Naruto na ito ang libro na ginagawa ni Jiraiya nung nagsasanay pa sila at ininform ni Kakashi sa lahat ng libro ni Jiraiya ito lamang ang title na nagsisimula sa ta. Dahil nahanap na nila ang libro ay hahanapin nila ang impormasyon sa bawat numero na ibinigay ni Jiraiya at inuna nila ang page 31 kaya binuklat na ito ni Kakashi.
Nung mabuklat na ito ni Kakashi ay tinanong niya kung anong sunod na gagawin kaya sumagot si Shiho na kailangan nilang hanapin ang first character ng page kaya pinapabasa nito ang unang pangungusap ng malakas at binasa ni Kakashi habang nahihiya ang pangungusap at ito ay mahal na mahal kita. Nakuha na nila ang mga nakasulat sa 6 na numero na binigay ni Jiraiya at kapag binasa nila ang unang karakter sa bawat pangungusap ang sinasabi ay ang tunay ay wala kahit sino sa kanila at hindi nila ito magets at sinuggest ni Kakashi na sabihin nila ito kay Fukusako dahil kinalaban nila si Pain kaya may alam ito. Pumunta na sila sa opisina ni Tsunade at pinakita kay Fukusako ngunit sumagot si Fukusako na hindi niya alam dahil malabo pa rin sa kanya ito at sinabi na niya sa kanila ang nalalaman niya tungkol kay Pain at kahit na mamatay ito ay muli itong nabubuhay kaya sa kondisyon nila ngayon, ang paglaban kay Pain ay mapanganib at kailangan nilang malaman ang mga sikreto muna nito. Tinanong ni Kakashi kung kamusta ang autopsy at pagtatanong sa nahuling Hidden Rain Ninja kaya sumagot si Sakura na mukhang kailangan nila ng oras. Tinanong ni Shikamaru kay Tsunade kung ano ang gagawin nila kaya sumagot si Tsunade na sinisimulan na ni Shizune ang autopsy kaya wala silang choice kundi maghintay. Hindi makapaghintay si Naruto at ipaghihiganti niya si Jiraiya ngunit sinabi ni Fukusako na walang lakas si Naruto upang matalo si Pain dahil kahit na si Jiraiya ay hindi matalo ito at kung kinalaban ni Naruto ito ngayon ay magiging walang kwenta ang pagkamatay niya kaya plano ni Fukusako na kunin muna si Naruto at isasanay ni Fukusako ito ng Sage Jutsu. Sumang-ayon si Kakashi sa plano ni Fukusako at tinanong ni Naruto kung nakakamangha ba ang jutsu na ito kaya sumagot si Kakashi ng oo dahil si Jiraiya lamang ang kaya na gamitin ito sa lahat ng ninja ng Konoha. Dahil natalo ni Pain si Jiraiya ay wala pa sinuman ang makakatalo dito at gusto rin ipaghiganti ni Fukusako si Jiraiya at naniniwala siya na si Naruto ang makakagawa nito kaya kailangan ni Naruto na pumunta sa Mount Maeboko upang e-train ang Sage Jutsu. Tinanong ni Naruto kung makakatalo ba ang Sage Jutsu kay Pain ngunit hindi ito sinisigurado ni Fukusako at nakadepende ito lahat kay Naruto kaya pumayag na ito na pumunta. Iniwan ni Fukusako ang Frog Messenger kaya kung may mangyari ay ibigay lamang sa kanya at umalis na sila gamit ang reverse summoning. Nakapunta na si Naruto sa Mount Maeboko at nagpakita si Gamekichi kaya sinimulan na nila ang training. Ipinaliwanag ni Fukusako na hindi ninjutsu ang ituturo niya kundi Sage Jutsu. Sumasalungat sa ninjutsu na kung saan mo ginagamit ang sariling internal energy ngunit ang Sage Jutsu ay kinukuha ang enerhiya sa labas para gamitin. Alam naman ni Naruto na ang ninjutsu ay gumagamit ng chakra na hinulma galing sa mental at physical energy at ang Sage Jutsu ay kinukuha ang nabuo sa loob na chakra at ang pagdagdag sa nature energy galing sa labas at nagreresulta ito ng mas malakas na chakra at napupunta ito lahat sa kanyang ninjutsu, genjutsu at kahit na taijutsu na pagkuha ng tunay na paglakas ng kapangyarihan. Ang jutsu at technique galing sa chakra na nabuo sa tatlong enerhiya na mental, physical at nature na ito ay ang Sage Jutsu. Tinanong ni Naruto kung ano ang nature energy kaya sumagot si Fukusako na ito ang enerhiya ng nasa labas niya at ang enerhiya na nasa atmosphere at mga lupain. Pinakita ito ni Fukusako at binuhat ang estatwang palaka. Hindi alam ni Naruto kung paano ni Fukusako na ginawa ito dahil nakita niya lamang na nag-weave ito ng sign sa simula kaya sumagot si Fukusako na sa ngayon hindi pa na-sense ni Naruto ang nature energy kaya imposible kay Naruto na ma-absorb ito. Tinanong ni Naruto kung paano niya ito magagawa kaya sumagot si Fukusako na kailangan ni Naruto na maging isa sa kalikasan at hindi ito magets ni Naruto kaya ipinaliwanag ni Gamekichi na kailangan ni Naruto na mamatay kaya nagtaka si Naruto. Pinakalma ni Fukusako si Naruto dahil hindi naman talaga ito mamamatay kaya ipinaliwanag ito ni Fukusako ng mabuti. Ang pag-a-absorb ng nature energy ay nangangahulugan na ang abilidad na masense ang paligid niya at iguhit sa sarili. Dagdag pa nito na upang maging isa sa kalikasan ay makukuha rin ni Naruto ang control sa mga nature energy na pumapasok at lumalabas sa katawan nito at sa training ni Naruto ay kailangan nito na manatili na nakaupo. Kapag pinahinto ni Naruto ang daloy ng kanyang animal instincts at sinamahan ng daloy ng kalikasan ay masesense ni Naruto ang nature energy sa unang pagkakataon. Nadadalian si Naruto dahil uupo lamang siya ngunit sabi ni Fukusako na para sa mga hayop, ang hindi paggalaw ay mahirap gawin. Ang pagtalon, pagtakbo, paghulma ng chakra na may buong lakas niya ay nagawa na niya ito sa training noon ngunit ang pag-upo ng manatili ay hindi niya magets pero ito ang paraan para makuha ang nature energy.
Inihayag ni Fukusako na hindi ito ni Naruto magagawa agad dahil ang training na ito ay kinakailangan ng oras at mahirap. Tinuro ni Fukusako ang secret toad oil ng Mount Mayaboko at pinapapunta nito si Naruto doon. Pumunta na si Naruto at pinahid ni Fukusako ang langis sa kamay ni Naruto. Ininform ni Fukusako na ang toad oil na ito ay may property na nakakapagpa-attract sa nature energy at nakakatulong sa training at kahit saan nilagay ni Naruto ang langis na ito sa kanyang katawan, ang nature energy ay makakapasok doon at magkakaroon si Naruto ng abilidad na masense ang nature energy. Gayunpaman, mayroon itong risk at biglang naging mukhang palaka si Naruto. Ininform ni Fukusako na kapag ginamit ni Naruto ang oil na ito na walang karanasan sa pagkontrol ng nature energy ay magsisimula ito na maging palaka. Nagpapanik si Naruto at humihingi ng tulong kaya hinampas ito ni Fukusako upang bumalik sa normal. Inihayag ni Fukusako na ang lahat ay kailangan ng balanse at sanay na si Naruto na gawing ninjutsu chakra ang kanyang mental at physical energy kaya may balanse na ito ngunit ngayon, kailangan haluan nito ng nature energy at ang pagperpekto ng balanse nito ay mahirap. Kapag kinuha ni Naruto ng kakaunti ang nature energy ay hindi ni Naruto makukuha ang Sage Jutsu Chakra at kapag kinuha ni Naruto ng sobra ay magiging palaka ito at mananatiling palaka at hindi na mababalik sa pagiging tao ulit. Inihayag ni Gamekichi na mamamatay si Naruto ay hindi na magiging tao ulit si Naruto. Dagdag ni Fukusako na kapag naging palaka si Naruto ay magiging permanente na isa si Naruto sa kalikasan at ang mga nakaraang estudyante na hindi nagtagumpay sa training na ito ay ang mga stone statues na iyon. Ngunit hindi pinag-aalala ni Fukusako si Naruto dahil naruroon siya at ang bato na iyon ay nakakapagpalabas ng nature energy sa katawan at kung nag-transform na si Naruto sa pagiging palaka ay hahampasin siya nito upang mawala at kahit na si Jiraiya ay hindi na kumpleto na e-master ito. Kapag hinulma ang Sage Jutsu Chakra ay laging nakakakuha si Jiraiya ng katangian ng palaka ngunit isa siya sa mga magagaling at tinanong ni Fukusako kung anong gagawin ni Naruto kaya sumagot si Naruto na gagawin niya ito. Dahil nakuha na ng Akatsuki ang 6 tails ay pupunta na si Pain upang kuhanin ang 9 tails kaya sumang-ayon si Madara dahil pinatay ni Pain si Jiraiya kaya ang Konoha ay babantayan ito at kung lumipas ang panahon ay mataas ang posibilidad na magpaplano ang mga ito kaya kailangan na ni Pain na gumalaw bago maging mahirap. Inihayag ni Conan na si Pain ay hindi natatalo at kahit anong mangyari ay mahuhuli nila ang 9 tails. Ininform ni Madara na isa na lamang na tailed beast ang kailangan nila at nahuli na ni Sasuke ang 8 tails kaya inutos ni Pain kay Conan na maghanda agad-agad at pupunta na sila sa Konoha. Nag-training na si Naruto ngunit nagiging palaka ito kaya hinahampas ni Fukusako at may naisip si Naruto na mas mabuting training method at ito ay gumamit siya ng clone at ito ay makakapagpataas sa kanya ng progress. Sumang-ayon si Fukusako ngunit ang reverse ay totoo rin dahil kapag ang clone ay naging palaka ay magiging palaka rin ang tunay ngunit alam na ito ni Naruto at sinuggest ni Fukusako na 4 na lamang ang kailangan ni Naruto dahil kapag sumobra ito sa 4 ay hindi na kaya ni Fukusako. Gumamit na ng clone si Naruto at pinaghahampas ni Fukusako hanggang sa maubos ito. Hindi inaasahan ni Naruto na magiging mahirap ang training na pag-fail ng nature energy at kung nakapagpalakas ang jutsu na ito kay Jiraiya ay kaya ito ng lahat na tiisin ngunit sumagot si Fukusako na imposible dahil ang training na ito ay hindi para sa lahat at masasabi niya na posible ito dahil siya ay si Naruto at si Jiraiya ito at kung hindi niya dadalhin si Naruto doon at kung wala si Naruto na malaking chakra na nasa loob nito ay ang nature energy ay makakain agad ang katawan nito at kailangan may lakas ng loob si Naruto na hindi sumuko at iyon ang uri ng tao na magiging sage at nagpatuloy na si Naruto. Nase-sense na ni Naruto ang nature energy at sunod naman na gagawin ni Naruto ay buhatin ang Stone Frog ngunit ang una ay subukan nito na gamitin lamang muna ang ninjutsu chakra. Ginawa na ito ni Naruto ngunit hindi niya mabuhat kaya pinatigil na ito ni Fukusako at inutos na gamitin na ang Sage Jutsu Chakra. Ginawa na ito ni Naruto at binuhat ulit ang Stone Frog kaya nabuhat na ni Naruto ito. Dinala na ni Madara ang 8 tails sa statue at na-master na ni Naruto ang Toad Oil Assisted Control kaya sunod naman na gagawin ni Naruto ay ma-master ang pag-control sa nature energy nang walang ginagamit na oil. Binigay ni Fukusako ang unang nobela na sinulat ni Jiraiya at pinabasa kay Naruto at ang librong ito ay may title na Tales of a Gotchi Ninja. Habang sinisil ng Akatsuki ang 8 tails ay biglang naging galami ng octopus si Killer Bee at napagtanto nila na pumalpak si Sasuke.
Nahihirapan si Naruto kapag wala siyang ginagamit na oil at napapaisip na kung bakit hindi niya na lamang kuhanin ang oil kapag lumalaban siya upang hindi na niya matutunan kung paano kuhanin ang nature energy nang walang oil, ngunit sumagot si Fukusako na imposible ito dahil ang klima sa labas ng Mount Mayaboko kaya ang oil ay biglang mawawala agad-agad. Pinasunod ni Fukusako sa kanya si Naruto at dinala ito sa susunod na training site at inutos na kumuha ng bato at ilagay sa taas ng tuktok at simula ng Zen meditation, kaya kung ang concentration ni Naruto ay nawala at kahit na gumalaw siya ng kaunti ay mahuhulog ito galing sa tuktok nito. Kumuha na si Fukusako ng bato at umakyat sa taas. Nahihirapan na mag-concentrate si Naruto kaya hindi niya ito mabalanse ng maayos at muntikan ng mahulog, buti na lamang ay niligtas ni Fukusako. Patuloy si Naruto na nahuhulog kaya nagpahinga muna sila at nahihirapan si Naruto na manatiling nakaupo. Ininform ni Fukusako na si Jiraiya ay na-manage ang training na ito at masasabi niya na mas malakas ang loob nito kaysa sa iba. Tinanong ni Naruto kung gaano katagal ni Jiraiya nagawa ang training na ito kaya sumagot si Fukusako na pumupunta si Jiraiya doon para magsanay habang walang misyon kaya medyo natagalan ito. Gumamit ng clone si Naruto upang ipagpatuloy ang training. Nasasanay na ni Naruto ang balanse at mabilis na nakukuha ni Naruto ang nature energy nang walang ginagamit na oil at nagagawa ni Naruto ang Sage Mode nang walang itsura ng palaka at nangangahulugan ito na naging Sage na si Naruto na humigit kay Jiraiya at nagagawa ni Naruto na mabuo ang maraming Sage Jutsu Chakra kaysa sa gumagamit siya ng oil. Biglang may bumaba na ibon sa balikat ni Naruto kaya nawala ang balanse niya at nahulog, ngunit hindi siya namatay at hindi rin nasaktan si Naruto kaya pinaliwanag ni Fukusako na dahil nasa Sage Mode na si Naruto at ang katawan ni Naruto ay na-activate sa maraming levels. Kaya ngayon na na-master na ni Naruto ang Sage Mode ay pupunta na sila sa final step at ito ay isang sparring na ginagawa ng Sages gamit ang Sage Jutsu Chakra at ituturo niya kung paano gawin ang Frog Kumite. Tinanong ni Suigetsu kay Sasuke na kukuhanin ba talaga nila ang Tailed Beast Power, ngunit sumagot si Sasuke na hindi na nila ito kailangan at nakakuha si Sasuke ng panibagong kapangyarihan at sapat na ito upang masira ang Konoha, ngunit biglang nawawalan ng paningin si Sasuke at may naramdaman si Karin. Ininform ni Karin na may nasense siyang chakra sa labas at mukhang sinusundan sila at ito ay ang Hidden Cloud Ninja. Nagpadala ng sulat ang lalaki, ngunit sinaksak ni Sasuke ang mensahe at humingi ng tawad ang lalaki sa Raikage dahil hindi siya nagtagumpay. Hindi makapaniwala ang Raikage dahil hindi lamang si Yugito ang nakuha kundi si B at ininform ng assistant nito na nakakatanggap sila ng mensahe mula kay Jay at kung malaman na nila kung nasaan ang kalaban ay magpapadala sila ng 4-man cell para iligtas si Killer B at ubusin ang kalaban. Tinanong ni Raikage kung bakit ang Uchiha ay nasa Akatsuki at ininform ng assistant na si Uchiha Sasuke ay naging rogue ninja galing sa Konoha. Napapatanong ang Raikage kung bakit hindi gumagalaw ang Hokage upang tapusin ang rogue ninja ng mga ito at napakabilis naman nilang gumalaw nung nakaraan sa Hyuga incident. Nagtataka ang lalaki dahil tumigil ang mga mensahe ni Jay. Hinihingal na ang dalawa pero patuloy pa din sila mag-frog kumite at tumalsik si Naruto at bukas na ulit sila na magsasanay. Nagulat si Raikage dahil tumigil ang mga mensahe ni Jay at napapaisip sila na mukhang si Jay ay napatay o nahuli kaya hindi na nila makukumpirma ang lokasyon ng kalaban. Inutos ni Raikage na gamitin ang lahat ng nakuha nilang impormasyon upang malaman ang lokasyon ng kalaban at hanapin ang bawat sulok ng lugar at wala siyang pake kahit na batalyon ang ipadala nila doon at ipinapatawag rin niya ang pleton ni Samui at bibigyan niya sila ng document of intent at i-deliver sa Konoha na nagpapaalam na sila na ang tatapos kay Uchiha Sasuke at bigyan sila ng impormasyon tungkol dito. Magpupulong din siya sa 5 Kage Summit Conference kasama ang 5 Great Nations at ang Akatsuki ay hindi niya mapapatawad. Ininform ni Samui kay Omoe at Karui na pinatawag sila ng Raikage at pupunta na sila. Dahan-dahan ang mga Hidden Cloud Ninja na pumasok sa kinaroroonan ni Sasuke at pinasabog ang pinto. Pagkapasok nila ay nakita nila si Jay na patay na at wala na rin sina Sasuke doon. Binigay na ni Raikage kina Samui ang sulat at nag-aalala si Karui at Omoe dahil nakuha ang kanilang master na si Killer B kaya umiiyak na ininform ni Raikage sa dalawa na ililigtas nila si Killer B kahit na anong mangyari. Nakakasabay na sa Frog Kumite si Naruto kay Fukusako.
Walang nakikitang kaina-hinala ang mga nagbabantay na ninja sa Konoha at mukhang mapayapang araw ulit ang naghihintay sa mga ito at balak na nilang mag-report ngunit biglang lumitaw si Pain at sinaksak ang isa. Umatras ang iba at napagtanto na ito ay taga-Akatsuki. Pinigilan ng dalawa si Pain upang ang isa may ma-report ito kay Tsunade ngunit napatalsik ni Pain ang dalawa kaya napatigil ang lalaki. Biglang umangat papalapit ang lalaki kay Pain at sinaksak ni Pain ito. Pinasok ni Inoichi ang utak ng Hidden Rain Ninja at may nakita na Genjutsu block sa utak nito kaya binuksan niya ito at nagulat dahil ang dami na Genjutsu block. Ininform ni Inoichi kay Ibiki na imposible dahil maraming nakablock sa loob ng utak nito at magiging mahirap na makalagpas dito. Pinapaingat ni Ibiki si Inoichi dahil maaaring may Genjutsu trap doon kaya ipinagpatuloy ni Inoichi. Kinakadkad ni Shizune ang black rod na nasa katawan ni Pain at ginawang sample upang tingnan kung bakit nakalagay sa katawan ni Pain ang mga ito. Naiisip ni Shikamaru na maaaring ang anim na Pain ay isang Genjutsu dahil ang mensahe ni Jiraiya sa code ay walang tunay sa kanilang lahat at ito ay ang jutsu ng babae na miyembro ng Akatsuki at siya rin ang physical na umatake kay Jiraiya mula sa anino ngunit hindi sumang-ayon si Sakura at ayon kay Fukusako na namatay si Jiraiya gamit ang pagsaksak dito na mga tunay na sandata na ginagamit ng anim at natalo ni Jiraiya ang tatlong ngunit nabuhay ulit at mukhang ito ay isang hindi kapani-paniwalang Genjutsu. Inihayag ni Shikamaru na ang common sense ay walang kahulugan pagdating sa Akatsuki dahil may iba ding miyembro na immortal. Sinuggest ni Shiho na manatili silang mag-isip ng mga posibleng nangyari hanggang sa makakuha sila ng report sa iba at kailangan nilang alamin ng mas mabuti ang sekreto ni Pain bago bumalik si Naruto sa kanyang training. Dahil nahulma na ni Naruto ang Sage Jutsu Chakra at na-master na ang Frog Kumite at Sage Techniques kaya may huling sasabihin si Fukusako at ito ay ang risk ng paggamit ng Sage Mode. Kapag ganap na naunawaan na ni Naruto ang mga panganib na kasama ay magagamit ni Naruto ang Sage Mode sa pinakamalakas na kapangyarihan nito. Tinanong ni Naruto kung ano ang risks na ito kaya sumagot si Fukusako na una ay alam naman ni Naruto na hindi niya mapapanatili ang Sage Mode ng matagal at upang makapag-ipon ng nature energy ang kinakailangan para makapasok sa Sage Mode kaya kailangan ni Naruto na sundin ang prinsipyo ng pagpapanatili na nakafocus at hindi ito magagamit ni Naruto kapag nagsimula na ang labanan. Kapag si Naruto ay hindi gumalaw, siya ang magiging easy target ng kalaban kaya ang oras na maaaring maging Sage Mode si Naruto ay kailangan mayroon siyang kakampi na paprotekta sa kanya. Kapag si Naruto ay mag-isa ngunit kailangan mag-Sage Mode ay umatras muna at kumuha ng nature energy. Ngunit naruroon si Fukusako upang mapagaan ang risk na ito at kung minurge nila ang katawan niya pati si Naruto ay magiging okay sila at mananatili lamang si Fukusako na nakadikit siya sa balikat o likod ni Naruto. Tinanong ni Naruto kung bakit ang pag-merge ay magiging okay kaya sumagot si Fukusako na kapag pinag-iwalay nila ang paggawa ng pag-focus at ang paglaban at kung ang isa ay gumagalaw at ang isa naman ay nanatili upang kumuha ng nature energy. Sa final form ni Jiraiya sa Sage Mode ay kailangan kasama niya si Shima na nakasakay sa balikat nito. Nakarating na ang anim na Pain at si Konan at maghihiwa-hiwalay sila sa dalawang grupo at ang isang grupo ay maghahanap sa Ninetales at ang isa ay aatake. Ang aatake ay si Shirado, Chikusado at Gakido. Ang paghahanap ay si Tendo, Ninjendo at Jigokudo pati na si Konan. Nakita ni Pain na ang Konoha ay pinapaligiran ng isang barrier na may kasama sa ilalim ng lupa at himpapawid at nangangahulugan lamang ito na kung mayroon mang pumasok na walang permiso ay madedetect nila agad ito. Plinano nila na si Chikusado ay ililipad nila sa aerial space ng Konoha at ililito nila ang mga ito na hindi nila ibinibigay ang numero na pumasok sa Konoha at maghintay sa summoning ni Chikusado. Nilipad na nila si Chikusado at naramdaman ito ng lalaki at ininform na may nanghimasok at isa lamang ito at ito ay nasa gate ng kanluran. Nakapasok na ang lahat ng Pain sa Konoha dahil sa summoning ni Chikusado at naghiwa-hiwalay. Gumamit na ng missile si Shirado at nagsummon si Chikusado. Sinakal ni Gakido ang isang lalaki at gumamit ang isa ng fireball jutsu ngunit nahigop lamang ito ni Gakido. Nagtataka ang ibang ninja dahil akala nila na isa lamang ang nanghimasok at inutos ng isa na kontekin ang iba at humingi ng backup at siya naman ang magpapaalam sa Hokage. Tiningnan ni Ninjendo ang utak ng lalaki ngunit wala siyang makuhang impormasyon tungkol sa Ninetales at kinuha na lamang ang kaluluwa nito.
Inihayag ni Shizune na ang chakra meter ay biglang tumaas at ang black rod ay nagsimulang uminit at ito ay ang demodulators para makatanggap ng mataas na frequency ng chakra waves at nangangahulugan ito na ang mga black rods ay isang chakra receivers at tumatanggap ng chakra ito ngayon. Ipapaalam agad ito ni Shizune kay Tsunade nang biglang naramdaman nila ang lindol pati na sina Sakura kaya nung tiningnan nila ang bintana ay umuusok ang Konoha at umalis na sila. Nakita na ni Inoichi ang utak ng lalaki at ininform kay Ibiki na nakita na niya. Gumamit ng malakas na pagsabog si Shirado upang masira ang mga bahay at naramdaman ni Nakiba at ni Choji ito. Nakita ni Ino ang summoning ni Pain kaya ininform ni Ino kay Choji na ipapaalam niya ito sa Intel Division at pupunta naman si Choji sa tatay niya. Nagsitakbuhan ang mga sibilyan at aatakihin ng halimaw ang bata at matanda ngunit prinotektahan ni Sakura kaya natalo ito at pinagaling ni Sakura ang sugat ng bata. Dumating si Iruka at tinanong ni Sakura dito kung anong nangyayari ngunit hindi alam ni Iruka pero may umaatake sa Konoha at ang sitwasyon ay ni-report na kay Tsunade. Inutos ni Iruka kay Sakura na magmadaling pumunta ng ospital at pagalingin ang mga sugatan dahil maraming may injured na tao roon. Ininform na ng Barrier Corps kay Tsunade na may nanghimasok sa Konoha sa himpapawid at ang kanilang sensors ay naramdaman ay isa lamang ang target ngunit pagkatapos ng pagdetect ay maraming atake ang nakumpirma. Dumating ang analysis core at ni-report kay Tsunade na ang lakas ng kalaban ay may 3 batalyon ang laki. May nag-report ulit kay Tsunade na ang nanghimasok ay ang Akatsuki. Inutos ni Tsunade na ipatunog ang emergency alarm at pabalikin si Naruto. Naramdaman na rin ito ng mga advisors at ininform ni Danzo na umatake na ang Akatsuki at ang umatake ay si Pain na tumalo kay Jiraiya kaya ang target ng mga ito ay si Naruto at inihayag ni Danzo sa mga ito na ang Hokage ay sinusubukan na ibalik si Naruto. Kinumbinsi ni Danzo ang mga advisors na kung nanatili sila na makinig sa Hokage ay masisira ang Konoha. Lumabas si Kurenai sa ospital ngunit pinababalik ito ni Shikamaru at ininform nito kay Kurenai na pumasok ang Akatsuki sa kanilang teritoryo. Umatake na ang summoning ni Pain sa kanila kaya gumamit ng Shadow Strangle Jutsu upang saksakin ito. Pinapa-atras ni Shikamaru si Kurenai at kumuha ng kanay na may paper bomb si Shikamaru at binato ito sa halimaw at sumabog. Inutos ni Shikamaru kay Kurenai na gamitin niya ang underground tunnel at pumunta sa evacuation shelter dahil kung may mangyari man sa baby nila ay walang mukhang ihaharap ito kay Asuma. Patuloy na nasisira ang mga bahay at bumabagsak sa mga tao. Dali-daling pumunta si Sakura sa ospital at nakasalubong niya si Choji na may dalang pills at pumasok na sa ospital. Hindi sila makapaniwala dahil maraming sugatan at nakiusap ang isang doktor na elid sila kaya tinanong ni Sakura kung nasaan si Shizune ngunit wala siya doon dahil sa autopsy. Ininform pa ng lalaki na maraming sugatan at nalilito na ang mga medical ninja kaya kailangan nila na may maglid at bigyan sila ng utos. Inutos ni Sakura dito na kung kaya nilang maglakad ay pumunta sila sa evacuation shelter dahil marami pang darating na mga sugatan at ang nasa critical na kondisyon ay bilang red at kung ang paggagamot ay mahihintay, sila ay yellow at ang mga may minor injuries ay kulay green at lagyan sila ng tag na ribbons at paghiwalayin ang mga pasyente. Babalik na si Choji sa labanan kaya pinapaubayan na niya kay Sakura ito. Babalik na si Kosuke sa Mount Mayaboko upang ibalik si Naruto sa Konoha at biglang pinatigil ito ni Nako, Haru at Homura at pinapahayaan si Naruto na manatili sa Mount Mayaboko. Naiintindihan nilang dalawa na ang leader ng Akatsuki ang umaatake sa village at narinig nila ito kay Danzo at higit sa lahat target nila si Naruto. Para sa mga advisor si Naruto ay bata pa at ang umaatake ay ang nakapatay kay Jiraiya at nainis si Tsunade kaya binuhat ang mga ito. Sinermona ni Tsunade ang dalawa at sinabi na si Naruto ay nagsusumikap na higitan si Jiraiya at hindi siya hidden weapon para gamitin ng Konoha upang pigilan ang digmaan at siya ang ninja na nangako na paprotektahan ang Konoha at nagkukulang ang dalawa sa kapangyarihan ng paniniwala. Ito ay kaparehas ng paraan na ginawa ng kanyang lolo at naniwala ito sa kanila at ipinagkatiwala ang Konoha kaya oras na nila na maniwala at ipagkatiwala sa susunod na henerasyon. Wala nang nagawa si Nako, Haru at Homura kaya pumayag na ang mga ito at umalis. Dumating na si Shizune at ininform kay Tsunade na ang Black Rod ay isang receiver sa chakra signals at ang bangkay ni Pain ay nakalagay ang mga Black Rod na ito sa katawan.
Ayon sa sinabi ni Fukusako, ang lahat ng pain ay nakalagay sa mga katawan at mukha, ang mga black rod na ito. Naisip ni Tsunade na ang lahat ng pain ay nakakatanggap ng ilang chakra signal sa pamamagitan ng kanilang katawan at gumawa ng aksyon, ngunit sabi ni Shizune na hindi pa ito malinaw. Naiisip pa ni Tsunade na ginagamit nila ito upang ipadala ang chakra sa isa't isa at in-inform ni Shizune na ang black rod na ito ay naka-activate na at ito ay konektado sa sekreto ng lakas ni Pain at kapag nakuha nila ang impormasyon sa interrogation core ay malalaman nila ang totoo. Inutos ni Tsunade kay Kosuke na kapag ibabalik na nila si Naruto ay sabihin rin ang impormasyon na umaatake na si Pain at inutos naman ni Tsunade kay Shizune na kuhanin ang impormasyon galing sa autopsy at makipagtulungan sa interrogation core at alamin kung sino ba talaga si Pain. Inutos naman nito sa Anbo Black Ops Cell B na magbigay sila ng proteksyon kay Shizune at bantayan ng interrogation core at huwag hahayaan na makalapit sa kanila ang mga kalaban. Maghihintay si Tsunade ng balita sa rooftop at magbibigay ng pagpapagaling sa lahat ng mga sugatan gamit si Katsuyo at gagamitin niya ang lahat ng lakas niya upang maprotektahan ang Konoha kaya umalis na sila ngunit aalis na din sana si Kosuke ngunit pinatay ito ni Danzo. Tinanong ni Conan sa lalaki kung nasaan si Naruto ngunit ngumiti ang lalaki at sinabi na pumunta siya sa impyerno kaya pinatay ito ni Conan. Pinalabas na ni Tsunade si Katsuyo at inutos na dumikit ito sa bawat ninja at sibilyan ng Konoha at kuhanin ito ang chakra niya at gamitin ito para pagalingin ang mga injury ng mga ito kaya nagparami na si Katsuyo at kumalat sa Konoha. Tinulungan ni Iruka ang isang ninja nang biglang dumating si Tendo at tinanong kung nasaan si Naruto at kung hindi ay papatayin niya si Iruka ngunit walang intensyon si Iruka na sabihin ito kaya sasaksakin na niya si Iruka ngunit pinigilan ni Kakashi. Inutos ni Kakashi kay Iruka na dalhin ang sugatan at umalis at siya na ang bahala dito kaya umalis na si Iruka. Tinanong ni Tendo kay Kakashi kung nasaan si Naruto kaya sumagot si Kakashi na ang ginagawa nito ay walang kwenta dahil ang mga tao sa Konoha ay iba sa kanyang village at kahit na mamatay sila ay wala sa kanila ang magtataksil sa kanilang kakampi. Sinira ni Kakashi ang panangga ni Tendo kaya sumipa ito ngunit nakaiwas si Kakashi at gumamit ng mud wall. Sinaksak Tendo si Kakashi ngunit pinigilan ito ni Kakashi at gumamit ng Chidori. Nararamdaman ni Kakashi ang Rinnegan kaya sumala ito. Umatras si Kakashi at gumamit ulit ng Chidori ngunit napatalsik ni Tendo. Sinubukan ulit na atakihin ni Kakashi si Pain ngunit hindi ito tumalab. Biglang dumating si Shirado at inatake si Kakashi ngunit umatake si Kakashi sa likod nito ngunit nakaiwas at napagtanto na ni Kakashi na ininform sa kanila ni Fukusako na ang bawat mata nila ay pwedeng maibahagi sa nakikita ng bawat isa. Pumunta si Shirado kay Tendo at naging tatlo ang itsura ni Shirado. Pinalapit ni Tendo si Kakashi at napagtanto na ni Kakashi ang abilidad nito at kumuha ng kadena upang mapulupot ito sa bato upang hindi na siya makalapit. Pinalakas ni Tendo ang paghila kay Kakashi kaya nabitawan ito ni Kakashi at nasaksak ngunit clone lamang ito at umiwas si Tendo sa atake ni Choji at Chosa at natalo si Shirado. Lumabas na si Kakashi at tinanong ni Chosa kung may sapat pa ba na chakra si Kakashi kaya sumagot ito na nagamit na niya ang lightning style shadow clone at naubos ang kalahati niyang chakra at inamin ni Kakashi na mahihirapan siya na matalo si Pain. Gayunpaman, nalaman na niya ng kaunti ang abilidad nito at sumugod na si Tendo. Umatake ang lahat ng kasama ni Chosa at gumamit ito ng Almighty Push upang maalis ang atake. Nagbato ng kanay si Choji ngunit naiwasan ni Tendo at nagbato ulit si Kakashi ng kanay ngunit napatalsik ito at may smoke na kasama ang kanay. Nagtago muna sila at tinanong ni Chosa kung ano ang ginawa ni Kakashi kaya sumagot ito na natataboy nito ang lahat ng atake nila at gamit ang sarili niya bilang epicenter, ang jutsu nito ay nakakapagpalapit o nakakapagpatulak ng kahit anumang bagay. Gayunpaman, hindi niya nagagamit ito ng sunod-sunod at sigurado siya na may interval ito bago magamit niya ulit ang jutsu. Sa tingin ni Chosa na maikli ang interval nito at hindi sila makalapit kaya sumagot si Kakashi na iyon lamang ang tsansa nila at may ideya ito kaya kailangan ni Kakashi ang tulong nila. Habang naglalakad si Tendo sa usok ay biglang lumitaw si Kakashi sa baba at pinatalsik si Kakashi. Papatayin na ni Tendo si Kakashi ngunit gumamit sina Choji at Chosa ng double human boulder ngunit napatalsik nito ang dalawa. May hinila sina Choji at natali si Tendo. Gumamit ng Chidori si Kakashi ngunit prinotektahan ni Shirado at nasira ito.
Hindi aabot si Kakashi kaya prinotektahan ni Choza si Choji at duguan si Kakashi. Kumuha ng pako si Tendo at binato kay Kakashi kaya natusok ng pako si Kakashi sa ulo at nawalan ng malay. Umalis na si Tendo at nagkaroon ng malay si Choji. Naiyak si Choji dahil wala ng malay ang tatay niya at pinapatigil ni Kakashi na umiyak si Choji at inutos na sabihin kay Tsunade ang abilidad ni Pain upang makagawa ng counter dito at pinapamadali ni Kakashi ito. Biglaang nakakagalaw pa din si Shirado at aatakihin si Choji kaya tumakbo si Choji. Hinahabol ng missile si Choji at gumamit ng Mangekyo Sharingan si Kakashi upang mawala ito. Nagets na ni Shirado kung bakit buhay pa si Kakashi dahil napigilan ni Kakashi ang pako gamit ang Mangekyo Sharingan at tuluyang nasira si Shirado. Nakita ni Kakashi sa kamatayan niya ang tatay niya na si Tsukumo at nag-usap. Naramdaman ni Tsunade na patay na si Kakashi at nainis at dahil sa galit nito ay sinira ang parte ng building. Dumating na si Choji at ininform ang abilidad ng isa sa kalaban nila at ang abilidad nito ay ang Jutsu na kaya makapagpalapit ng targeted na bagay at nakakapagpataboy ng kahit anong ninjutsu attack. Gayunpaman, kapag ginamit nito ang Jutsu ay mayroong 5 segundo na pagitan. Inutos ni Tsunade na ipadala ang impormasyon na ito sa lahat gamit si Katsuyu. Ininform ni Choji na ang Team Choza ay nagbigay ng backup kay Kakashi laban sa dalawang kalaban ngunit siya na lamang ang nakaligtas at ininform ni Tsunade na bumalik si Choji kay Choza at dalhin sa ospital agad dahil maliligtas pa ito kaya gumaan ang loob ni Choji ngunit tinanong naman niya kung papaano si Kakashi at pinapaalis na lamang ni Tsunade ito dahil wala na silang magagawa dahil patay na ito. Ininform ni Fukusako kay Naruto na gusto na niyang i-practice ang pag-merge ngayon kaya pinababa na niya ito at nag-aalala si Naruto sa lahat dahil gusto ng Akatsuki siya kaya inaalala niya ang mga ito baka pumunta ang mga ito sa Konoha. Pinaalalahanan ni Fukusako na ang Konoha ay maraming magagaling na ninja at kung may mangyari man ay i-inform sila ng mga ito gamit ang Messenger Frog kaya balak na ni Naruto na mag-training ulit. Ininform ni Danzo na ang era ni Tsunade ay matatapos na, gayunpaman, hindi nila hahayaan na makuha ng Akatsuki ang Nine Tails kaya tinanggal na niya ang posibilidad nito at magpapahinga muna sila sa underground hanggang sa gulo ay mawala. Tinanong ng isa kay Danzo kung bakit hindi sila tutulong at kahit hiniling ni Danzo na makuha ang kapangyarihan ay magiging walang kwenta ito kung ang mga tao sa Konoha ay namatay kaya sumagot si Danzo na si Tsunade ngayon ang Hokage, hanggat ginamit nito ang Jutsu ni Katsuyo, ang Konoha ay hindi mapapahamak. Sigurado na may buhay na mawawala ngunit para kay Danzo, ang sakripisyo ay kinakailangan at para maging Hokage siya. Walang mahanap ang mga ito sa utak ng Hidden Rain Ninja na konektado kay Pain ngunit si Inoichi ay may nakita ito na daladala ng lalaki ang isang bangkay na babae at nakita rin ito si Conan. Dumating na si Shizune sa interrogation core at tinanong ni Ibiki kung may nalaman ba siya tungkol kay Pain kaya sumagot si Shizune ng oo at ipapaliwanag niya agad-agad at ang impormasyon na nakuha pati na ang impormasyon ni na Ibiki na nakuha ay makakapagpaalam sa kanila kung sino si Pain. Ininform ni Shizune na ang bawat Pain ay may mga black rods na katulad nito na nakalagay sa kanilang katawan at naniniwala siya na ito ang susi sa pagpapaliwanag sa kapangyarihan ni Pain. Napapaisip si Ino na ginagamit nila ito upang ipadala ang chakra sa isa't isa at parehas ito sa abilidad ng kanilang hidden jutsu ng Yamanaka clan. Bigla nilang naramdaman na gumuguho ang building na kinaroroonan nila at ininform ng Anbo na pumunta ang kalaban doon. Gumamit ng Wind Blade Jutsu ang isang Anbo kaya naputol ang paa ng aso at gumamit naman ang isa ng 4-pillar trap at gumamit naman ang isa ng Buto Futo upang makulong ang aso ngunit nasira ito. Pumunta na si Fukusako sa balikat ni Naruto at ininform ni Fukusako na habang gumagalaw si Naruto ay kukuha siya ng nature energy at ito ang training upang mahasa ang kombinasyon nila. Nag-concentrate ang dalawang ngunit tumalsik si Fukusako kaya sinubukan ulit nila ito. Gumamit ng amphibian jutsu sina Naruto ngunit naramdaman ni Fukusako ang Nine Tails at tumalsik ulit ito. Ininform ni Fukusako na mukhang hindi ito magiging posible dahil suspetsya niya na ang Nine Tails sa loob ni Naruto ay nire-reject siya. Tinanong ni Naruto kung anong gagawin nila ngunit napangisi na lamang si Fukusako. Habang nagtatago si Ningendo ay patuloy na nagwawala ang aso at dumadami ang ulo at balak ng Anbo na hanapin ang gumagamit ng jutsu na ito, imbes na labanan nila ang aso.
Gumamit si Chikusado ng summoning Juso at sinira ng Toro ang building at nakita ni Chikusado ang Black Rod at tama siya ng hinala na naruroon ito. Nakapunta na si Katsuyo kina Tsunade at hindi nagkakamali si Inoichi dahil nung tiningnan niya ang utak ng Hidden Rain Ninja kanina ay nakita niya itong ngunit nagtataka siya dahil si Chikusado ay bangkay. Nagtataka si Shizune dahil sabi ni Fukusaku na ang napatay ni Jiraiya ang gumagamit ng Summoning Juso at bakit nagagamit nito ang Summoning Juso kaya humingi pa ng detalye si Shizune kay Inoichi at maaaring may malaman siya. Nag-aalala si Inoichi sa sitwasyon nila ngunit sabi ni Ibiki na sila na ang bahala pati na ang Anbo Black Ops ang lugar na ito at pumunta sila sa ligtas na lugar. Ininform ni Shizune na pupunta sila sa Cypher Core at isama si Ino upang tulungan sa Juso ni Inoichi. Ininform ni Inoichi kay Ino na pupunta sila sa Cypher Division kaya umalis na sila at nakita ni Ningendo sina Inoichi. Sumugod na sina Ibiki dito at ginamit ang Combination B. Gumamit ulit ng Windblade Juso ang isang Anbo pati na ang 4-pillar trap at gumamit naman ang isa ng Mudfall. Gumamit naman ang isa ng 16-pillar trap at ang isa ay Biscuit Firing Juso kaya natalo ang aso. Hinahabol ng Toro si Ibiki at gumamit ng Iron Maiden at nasaksak si Ibiki ngunit substitution lamang ito at nakulong na ang Toro at nilagay sa ilalim ng lupa. Gumamit si Ibiki ng Torture Chamber kay Chikusado at ginapos pati kinulong. Pasasalitain ni Ibiki ito upang malaman nila ang sekreto nito at lalo pang tinali ni Ibiki si Chikusado at hinihigpitan ito ni Ibiki. Pinipilit ni Ibiki na pasalitan ito ngunit hindi nasasaktan si Chikusado at nararamdaman nito na malamig ang katawan nito at parang bangkay. Natanggal ni Chikusado ang gapos niya at gumamit ng Summoning Juso sa tiyan ni Ibiki kaya nasaktan si Ibiki at may lumabas na ibon sa katawan nito at dali-daling pinagaling ni Katsuyo. Nakatakas sa Iron Maiden ang Toro at nakaligtas din ang aso. Nagsummon ulit ng Toro si Chikusado pati alimango at lalong sinira ng mga hayop ang Konoha. Balak ni Konohamaru na i-evacuate ang mga sibilyan na hindi makalaban kaya pupunta si Muegi sa Block C at si Udon ay sa Block E at si Konohamaru naman ay sa Block B kaya umalis na ang tatlo. May humingi ng tulong kay Konohamaru dahil na-stuck ito sa mga nasirang building kaya dali-dali itong tinulungan ni Konohamaru at nadala na sa ospital. May narinig si Konohamaru na sumigaw kaya pinuntahan niya ito at kinakalaban ni Jigokudo ang dalawang ninja ng Konoha. Tinanong ni Jigokudo sa dalawa kung nasa Konoha ba si Naruto o wala ngunit wala silang intensyon na sabihin ito kaya sinakal ni Jigokudo ang dalawa at may pinalabas na halimaw. Tinanong ulit ni Jigokudo kung nasaan si Naruto ngunit hindi pa rin sinabi ng dalawa at biglang lumabas ang dila ng dalawa at hinawakan ng halimaw ang mga dila nito. Kinuha ng halimaw ang dila ng nasa kaliwa at kinain at nawala ng malay dahil ang nasa kanan ay nagsasabi ng totoo na hindi niya alam kung nasaan si Naruto. Natatakot na si Konohamaru kaya tatakbo na siya ngunit nabunggo ito sa poste kaya narinig ni Jigokudo at lumapit kay Konohamaru. Biglang dumating si Ebuso at binigyan nito ng tsansa na makatakbo si Konohamaru. Nagbato ng shuriken si Ebuso ngunit naiwasan ito at sinipa ngunit binato ni Jigokudo ang hawak niya na ninja kay Ebuso at sinipa silang dalawa. Nagbato ng kanay si Ebuso ngunit nasangga ito at patuloy na nagbato ng kanay. Patuloy sila na naglaban ngunit patas sila at napangiti si Ebuso dahil nakatakas na si Konohamaru at tinuhad ni Jigokudo ito kaya natalo si Ebuso. Sinakal nito si Ebuso at tinanong kung nasaan si Naruto ngunit napangiti si Ebuso at walang intensyon na sabihin ito. Pinalabas na ni Jigokudo ang halimaw at papatayin na sana si Ebuso ngunit nagbato ng kanay si Konohamaru. Sumugod na si Jigokudo kay Konohamaru ngunit nakakaiwas ito sa mga atake ni Jigokudo at napatalsik. Umatake ulit si Jigokudo kaya umatras si Konohamaru at nakakaiwas sa atake nito. Umatras si Konohamaru ngunit wala na siyang aatrasan at biglang mabilis na sinakal ni Jigokudo si Konohamaru at nilabas ang halimaw. Tinulungan ni Ebisu si Konohamaru ngunit pinatalsik lamang ni Jigokudo. Tinanong na nito kay Konohamaru kung nasaan si Naruto ngunit sumagot si Konohamaru na hindi niya alam kaya lumabas na ang dila nito at hinawakan ng halimaw ngunit clone lamang ito at gumamit ng Rasengan sa likod kaya natalo si Jigokudo. Sinusubukan ni Naruto na kumuha ng nature energy habang tumatakbo ngunit nagiging palaka ito kaya hinahampas ni Fukusaku ngunit hindi pa rin sumusuko si Naruto.
Gusto na ni Fukusako na magpahinga ngunit ayaw ni Naruto at in-inform ni Fukusako na upang tumakbo at makakuha ng nature energy ay parang ginagawa niya ang pagtingin sa kaliwa kasabay ng pagtingin sa kanan at nagkaroon ng clue si Naruto dahil nagawa na niya ang solusyon na ito noon. Nakapunta na si Gakido sa autopsy room at pinagpapatay ang mga tao roon at biglang may nagbato rito ng flashbang at gumamit ng fang ngunit sinangga ni Gakido gamit ang bangkay ng kasamahan niya. Tinuro ni Kiba sa nanay niya na nasa taas ang kalaban at dumating na rin ang pamilya ni Shino upang tulungan ang mga nabiktima ni Conan. Habang nasa misyon ng Team Guy ay napansin ni Guy na maraming lumalayo na ibon galing sa Konoha at may nararamdaman na hindi maganda si Neji kaya kailangan na nilang bumalik sa Konoha kaya umalis na sila. Pumunta si Tendo kina Tsunade at gusto nitong makausap si Tsunade. Sumugod na si Kiba at gumamit ng dynamic markang. Sumugod na rin ang nanay ni Kiba at nagbato ng kanay ngunit nakatakas si Gakido kaya sinundan ni Kiba at si Katsuyo na ang bahala sa mga sugatan. Napagtanto ni Shino na hindi ito si Pain at sumugod na ang mga insekto kay Conan ngunit nakaalis si Conan at ang dami nitong clone. Sumugod na si Conan at inatake na rin ng mga insekto ni Shino ang mga clone ni Conan at may naaamoy ang tatay ni Shino kay Conan kaya pinapa-address nito si Shino dahil ang mga clone ni Conan ay sumasabog kaya umiwas ang mga ito. Namumukhaan ni Tsunade si Tendo at ito ay si Yahiko. Tinanong ni Tendo kung nasaan ang Nine Tails ngunit hindi sinabi ni Tsunade. In-inform ni Tendo na malapit na silang matapos sa paghuli ng tailed beasts at wala nang saysay na protektahan pa ito at ang war ay malapit nang magsimula at kailangan natin kontrolin ito. Kaya kung nakipagtulungan si Tsunade sa kanya ay hindi sila magiging salungat na tulungan ito at alam naman ni Tsunade kung gaano sila kalakas. Nainis si Tsunade dahil minamaliit nito ang 5 Kage at silang mga terorista ang nagsira sa kanilang kapayapaan na pinaghirapan ng kanilang mga ninuno na mapanatili at pinakita ni Tenzo ang kapangyarihan niya. In-inform ni Tendo na ang kapayapaan nila ang nagdala sa kanila sa karahasan at inaamin ni Tsunade na ang mga dating ginagawa ng Konoha ay mali ngunit ang mga ginagawa ni Pain ngayon ay hindi niya mapapatawan. Huling babala na ni Tendo, tinanong kung nasaan si Naruto ngunit salungat ang sagot ni Tsunade at sinabi na gagamitin nila lahat ang kanilang kapangyarihan upang map-autumn ba si Pain at hindi makukuha nito ang gusto niya. In-inform ni Shizune na si Chiku Shadow ay gumagamit ng summoning jutsu at nangangahulugan na ang Pain na napatay ni Jiraiya ay binuhay sa ibang katawan at hindi nagkakamali si Inoichi dahil ang babaeng nakita niya ay ipinadala sa tower ng Hidden Rain bilang bangkay. Tinanong ni Shizune kung nakalagay na ba ang Black Rod na ito sa katawan niya nung nakita niya ngunit sumagot si Inoichi na sigurado siya na wala at napagtanto ni Shizune na tama ang sinabi ni Fukusako na si Pain ay may kapangyarihan na ibalik ang buhay sa kamatayan. Dagdag pa nito na kaya ni Pain na magpalit ng katawan hanggat gusto niya at kontrolin ito gamit ang paglagay ng Black Chakra Receivers na ito at posible na ang 6 na Pain na ito ay mga patay na katawan at kung lahat sila ay tumatanggap ng chakra ay mayroong nagpapadala ng chakra sa mga ito at may isang tao na nagpapadala ng chakra signals at minamanipula ang mga ito. Ang mensahe ni Jiraiya na dinicode ay ang isa sa kanila ay hindi totoo ay maaaring ang ipinapahiwatig nito ay wala sa 6 na Pain ang tunay na Pain. In-inform ng Anbo na ang tao na ito ay may malakas na chakra at nakakaya nitong kontrolin ang madaming katawan na ito gamit lamang ang chakra nito. In-inform ni Inoichi na parehas ito sa mind transfer jutsu ng Yamanaka clan ngunit sa normal, kaya lamang nila manipula ang isang tao gamit ang chakra at 6 ang nakokontrol nito. Inihayag ni Ino kung ito man ay mind transfer jutsu, malapit ito sa tagatanggap ng chakra upang maipadala ang chakra ng tagapagpadala at kung hindi, imposible na magawa ng kalaban ang ganoong kalakas na mga atake nila at maaaring nakatago ito malapit sa Konoha kaya kailangan nilang ipaalam ito kay Tsunade at ayusin ang grupo na hahanap sa nagtatagong Pain. Biglang lumitaw sa gitna nila si Ninjendo at nagpasabog kaya umatras sila ngunit nakuha nito si Shizune at binantaan na kung gumalaw sila ay mamamatay si Shizune. Nabasa ni Ninjendo na nasa Mount Mayaboko si Naruto sa utak ni Shizune at nalaman na rin ito ni Tendo. Habang nilalabanan ng mga ninja ng Konoha ang mga hayop ay bigla itong mga nawala at umatras si Chiku Shadow. Wala nang saysay na manatili pa si Pain doon dahil wala naman si Naruto at sinuggest ng Anbo kay Tsunade na paatrasan nila ang mga ito at patibayin ang Konoha.
May huling itatanong si Tendo kay Tsunade na kung ang chakra sa mga paa nila ay upang makounter ang jutsu nito at napagtanto nito na nalaman na nila ang abilidad niya. Kinuha ni Ninjendo ang kaluluwa ni Shizune at lumipad si Tendo. Pinapatigil ni Tsunade na umalis si Tendo at nararamdaman ni Tsunade na may pinaplano ito. Ininform ni Gamitama kay Fukusako na si Kosuke ay namatay dahil ang pangalan nito sa register ay biglang nawala. Napagtanto ni Fukusako na may nangyari sa Konoha at may masama siyang nararamdaman at sa tingin ni Naruto na inatake ng Akatsuki ang Konoha. Ininform ni Fukusako na swerte sila, pumunta si Shima na malapit sa Konoha at kaya nitong esummon sila papunta sa Konoha kaya pinapahandle na nito si Naruto. Sinuman na ni Chiku Shadow ang mga kasamahan niya sa labas ng Konoha at wala ng buhay si Shizune. Sobrang taas na ni Tendo at ininform ni Tsunade sa mga anbo na may gagawin si Tendo at hindi niya alam kung ano ito pero magiging malaki. Inutos ni Fukusako kay Gamoden ang pagbibigay ng mensahe kay Shima kaya umalis na ito. Inutos ni Tsunade kay Katsuyo na protektahan ang lahat at nakikita ni Shima ang nangyayari sa Konoha. Nakarating na si Gamoden kay Shima at alam ni Shima ang mensahe ni Fukusako na e-summon sila doon. Tumigil si Tendo sa himpapawid at hindi pumapayag si Konan na gamitin ang jutsu na ito dahil nakakapagpaikli sa kanyang buhay ito at nagbagsakan ang ibang pain at napagtanto ni Konan na gagawin pa rin ito ni Nagato. Sinuman na ni Shima sina Naruto at gumamit si Pain ng Almighty Push kaya nasira ang buong Konoha. Nakaligtas si Sakura dahil kay Katsuyo at nagulat sa nangyari sa Konoha at pinapamadali na si Naruto at humihingi ng tulong kaya dumating na sina Naruto at ang iba pang mga palaka.